yung ganyan sakot. Binigyan niya sa mga tao. Uy, ano ka? You are very poor. No, I am frugal. Ginamit niya sa mabuting paraan. Mayroon isang mayor doon sa Italy, sinahalal, ginawa niya ng bahay ang mga tao niya doon sa kanyang bayan. Yung mga laborers, yung mga bahay, pinatayuan niya ng bahay. Ngayon, nag-process yung kanyang canonization. Ganun yun, na tayo ay instrumento lang sa kayamanan na ito na binigay sa atin ng Panginoon. Everything that we receive is grace. Yung mga biyaya na ito ay dadaan sa atin para ipamahagi natin sa iba. Huwag natin kalimutan yan. Hindi kailangan mag-arap. Diba? Kundi, gagamitin mo para sa iba na nangangailangan. Alam naman natin sa atin ang dami. Kung punta kayo doon, ilang mga bata doon at kumakain na sila ng kamote araw-araw. Bata, kumakain lang kayo araw-araw. Diba? Nakita niyo doon? Yung mga bata tulong doon sa sa pigiri. Nakita niyo sa yung documentary. May mga bansa, may mga bata kumakain ng yung mad cookies. Pero ikaw, kung minsan kumakain ka, itapon mo na yung pagkain, hindi mo inubos. Mahirap kaya magkaling ng palay, tapos inapon mo na lang yung pagkain na yan. Diba? So, kaya halagaan natin, bawat nakarating sa ating lamesa, ay palagaan natin kahit tubig. Kaya isang OFW na nagkaroon ng problema doon sa Iran, Kuwait. Father, kami yung nandun sa border, nagagawa kami ng tubig. Kinagat kami ng scorpion. Doon ko na ginawa niya na kahit kaunti lang, isang tulog lang ng tubig, napakahalaga talaga kung ikaw yung nangailangan. Ay dito, itapon lang natin. Iwanan lang dyan, sa grupo. Yung tubig dito, iwanan lang. So, gamitin mo tuloy pa sa tanim. Kasi, hindi mo pinahalagaan ang mga bagay-bagay na yan. Pero isang OFW na nakapunta dito in the early 90s, sabi niya, Father, ako'y uuwi sa Pilipinas. Pagdating ko dito, ito yung